Kung inaakala mo na ang lalaki ay hindi na nangangailangan ng mga magical words to build up your relationship at para ma-boost din yung confidence niya, or kung i-improve man ng relationship niyo, ay diyan kayo nagkakamali. Alam niyo ba, girls, na merong mga magical words na sa likod ng mga magical words na to ay magkakaroon kayo ng kapangyarihan para mahalin pa kayo lalo ng lalaki na yan, di ba? It seems impossible, di ba? Parang napaka-imposible. But this is possible through words. Kaya ngayong araw na to ay pag-uusapan natin yung mga magical words na kailangan mo sabihin sa lalaki na para ma-inlove pa siya lalo sa'yo. Pero kung bago ka pa lang dito sa channel ko, ako nga po pala si Yuli Leonor, isa po akong OFW dito sa bansang South Korea. Kaya kung bago ka pa lang, do not forget to like this video muna. I'll give you a minute before you like this one. Like mo na. Yun. And also subscribe at turn on your notification bell. At sa kalagitnaan po ng ating videos ay meron po tayong shout out section, which is binabati po natin ang ating mga mahal na subscribers. Maya-maya po yan sa kalagitnaan. Kaya kung gusto nyo mapasama sa shoutout section na yan, ay isulat nyo lang po yung mga pangalan ninyo, birthday, address, or anniversary, monthsary, or anything under the sun. Babatiin po natin yan. Kaya antayin nyo sa kalagitnaan, maya-maya. So without no more further ado, let's go to our main topic for today. Alam nyo, ito, ang magic words na kailangan mo sabihin para mahalin ka palalo ng isang lalaki. Number 1 is, tell him, I know you can do it. Alam ko kaya mong gawin yan. Di ba? It seems napakasimple. Napakasimple mang pakinggan. Pero yung impact nito, it depends on the situation. Example, yung lalaki ay yung partner mo, yung asawa mo, yung mister mo ay on the verge of struggle. Nasa kalagitnaan siya ng struggle ng buhay niya. Maybe financially or anything na pwede pumasok sa as a problem ng isang lalaki sa isang relationship and family. You know, hindi siya na, iparamdam mo sa kanya na hindi siya nag-iisa. Ayun lang po. Paramdam mo sa kanya na hindi siya nag-iisa and tell him na I know kayang-kaya mo yan. Ikaw pa. Diba? And trust me. Bababa lalo yung ano niya, yung kumbaga kung nasa 100% yung problema ng lalaki na yan, you can make it down to 60 or maybe 40% yung problema niya by saying that one. Kasi through saying that one is bibigyan mo siya ng lakas ng loob and encouraging. Diba? And you will let him know na hindi siya nag-iisa sa problema niya. Up next is, ito, common. Sabihin mo, ang pogi mo naman. Diba? Trust me, girls. Kailangan din namin yan. Hindi lang kayo. Alam ko kayo, almost everyday nasasabihan kayo ng maganda, or not everyday, maybe. Diba? Parang common na yan sa babae, but coming to our partner na, kunyari, may bago kami damit, di ba? Bagay sa amin. Just a little validation. Oh, yung pogi naman ng asawa ko, oh, para sa Fernando po Jr. Yung di ba? A little type of validation like that can go a long way. And trust me, it will improve your relationship a lot more, and he will maybe treat you a lot more better than yesterday or last month. Mas tatratuhin ka pa niya ng kung prinsesa ka kahapon, baka maging reyna ka na, Queen Elizabeth ka na, di ba? So, through telling him na ang pogi mo naman, pero huwag mo naman pakita na parang napilitan ka lang, di ba? Na parang binibiro mo siya. Say it with a little bit of sarcasm and 50% of medyo seryoso. Medyo confusing, di ba? Pero ganun. Pero kung kailangan mo sabihin ng parang na seryoso na talaga, sabihin mo. It can go a long way, trust me. You will make that man smile when you say, my man is so handsome. Up next is saying, I'm sorry. Okay? Sad to say, correct me if I'm wrong, okay?
Kayo mga babae, medyo nahihirapan kayo mag-sorry once na may mali kayo. Correct me if I'm wrong. Maybe mali ako or maybe tama rin ako. But mostly that I've encountered in my life na mga babae nga is every time we have an argument, and especially pag yung babae yung mali is oh my God, nai-stress lang ako lalo kasi, di ba, lumalaki yung away, which is ang inaantay lang talaga namin is yung apologies ng babae. But it can go a long way, di ba? Meron pang nangyayari mga drama roller coaster na paikot-ikot. And yeah, as I said, men are so simple. Napakasimple lang namin yung mga lalaki. Once you said sorry, everything will be okay and he will love you more kasi trust me, gustong-gusto namin yung babae talagang alam nila kung paano mag-take ng accountability, especially when it comes to their mistakes. At bago tayo tumungo sa ating next topic ay babatiin muna natin ang ating mga mahal na subscribers na nagpa-shoutout last week na sina Jennifer Ginsatao ng Silay, Negros Occidental. I think sa Silay, Negros Occidental is Ilonggo yata yung salita. So, mayang gabi sa inyo sa Silay, Negros Occidental. Kay Catalina Lapata ng Bulacan. Kay Rema Allison ng Kuala Lumpur. Kay Marisa Doliaga na suking-suki na nga natin dito sa ating channel. Si Darlene Cervantes, also suki na rin natin to. Kay Mina Agapito ng Kuwait. Kay Ann Senon ng Kuwait at kay Michelle Aaron ng Maldives. Maldives ba? Maldives. I don't know. Most American people say Maldives, but Maldives sa atin sa Pinas eh. So yeah, maraming salamat po sa walang sawang panunood dito sa aking videos. At kung minsan nawawala tayo sa topic, minsan hindi nagugustuhan. But yeah, I will keep on uploading all the knowledge that I know para may share din sa inyo. So, maraming salamat sa mga nagko-comment na almost every day nakikita ko yan. Nag-notify palagi sa phone ko yan. Hindi bumababa ng 100 notification. Araw-araw nakikita ko sa YouTube ko. Kaya maraming salamat. Kaya kung gusto mo mapasama sa comment section, just comment your name down below at kung meron ka mga pabate or any special event in your life. So, let's go to our next topic. Mga magic words para mahalin ka palalo ng lalaki. I'm here for you no matter what. Diba? Sarap sa tenga nun eh, diba? Andyan ako sa'yo, kasama mo ako kahit ano man mangyari. Ooh, damn, sarap, diba? Kasi madalang lang marinig ng lalaki yan. And we guys are really scared to commit mistakes on a relationship or pumalya sa mga plano namin on fear of having this type of scarcity mindset. Meron kaming takot sa utak namin na baka pag hindi ko natupad yung mga pangako ko sa family ko na kunyari gano'n na mag-i-improve yung buhay namin, baka iwanan ako. Diba? Baka iwanan ako ng asawa ko. So, I know hindi nyo naman talaga sila iiwanan once, especially kapag kasal na kayo, diba? But give him that type of security through saying, I will be here for you. Or, di ba, yung I'm here for you no matter what. To give him a little bit of security at para mabawas-bawasan din naman yung stress niya. Kasi, example, di ba, nagtatrabaho siya tapos may ganung klaseng stress pa na pumapasok sa utak niya na baka iwanan mo pa siya. Tapos kunyari may mga anak pa kayo. That is insane for a guy. Kasi, medyo mga tao kasi hindi pa naiintindihan kung ano yung men's mental health talaga eh. Kasi masyado kaming tago sa mga pain inside our mind na hindi na lang namin sinasabi kasi lalaki naman kami, kaya namin yan. So yeah, just tell him I'm here for you no matter what. So, of course, just to let him know na hindi siya nag-iisa sa laban niya sa buhay. And last but not the least is yung pinakamasarap talaga sa tenga is you are the best thing that ever happened to my life. Ikaw yung pinaka-the best na nangyari sa buhay ko. Di ba? Maybe once a month or maybe isang beses sa 2 buwan, sabihin mo yan sa kanya. Kasi kami mga lalaki, pag sinabi mo yung ganyang napaka-memorable na bagay,
Kasi parang mas malakas pa yan sa I love you eh. Di ba? Yung salitang yan is parang more stronger than saying I love you. Say that to him like maybe once or twice every 2 months. Because we guys are like, remember that type of thing for a long, long time. Sa utak namin, gaganon kami, ako raw yung pinakamasaya nangyari sa buhay niya. Siyempre parang, di ba, sa Bisaya ba, sabihin nila, gabiga-biga na yung lalaki yung utak niya. Nagabiga-biga na kami. Parang ganon, parang kinikilig kami ng sobra. And yung kilig na yun, dadalhin namin sa napakahabang panahon kapag sinabi mo yun. So, letting know na siya yung pinakamagandang nangyari sa buhay mo. And also just say that kung siya naman talaga yung pinakamagandang nangyari sa buhay mo. Okay? Huwag dahil sinabi nga ni Kuya Yuli na sabihin ko yun para mahalin niya ako lalo. No. Sabihin mo yan sa kanya if it's true. Kung yan yung nararamdaman mo, if that's what you feel, okay, say it. Pero kung hindi, take time. Take time muna. Di ba? Take time. Lalo na kung medyo bago-bago pa lang kayo sa relationship, medyo hindi pa applicable sabihin to. But, if you experience a lot together, kung marami na kayong mga nagawa sa buhay, so yeah, you can finally say, or maybe take an evaluation after kung siya ba talaga yung pinakamasayang nangyari sa buhay mo, and all you have to do is say it. So, sana may natutunan na naman ngayong araw na to sa topic natin for today. And also, sana nilike mo na rin tong video na to, and also nakasubscribe ka na, and also you have to turn on the notification bell para updated kayo sa mga ina-upload ko every week. And also do not forget to follow my Instagram. Ayan ang aking nag-iisang Instagram kung gusto nyo lang naman makita yung personal life ko dito sa South Korea. So without no more further ado, maraming salamat po, at lagi yung tatandaan, mahal na mahal ko kayo.